Isa pala akong rich kid, by 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik, huwag kalimutang mag-like, comment and share, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel maaring pindutin ang subscribe button, at pakihit na din ang notification bell button para updated ka sa susunod na video. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 21 sa itaas ng mga ulap, sina Gerald, Harper, Noemi at ang natitirang mga lalaki ay nakaupo sa micro-pavilion ng pagkain. Hinahangaan nila ang magagandang tanawin sa paligid ng manor. Ginamit din ni Gerald ang parehong mga sagot nang tanungin siya ni Noemi kung paano niya ito nagawa. Gayunpaman, talagang hindi inaasahan ni Gerald na pupunta sa ganitong lawak si Zack ngayon. Naisip niya na dapat talagang mahal para sa kanila na masisiyahan sa pagkain sa micro-dining pavilion ngayon. Gayunpaman, sa pag-iisip niya tungkol dito, natural lamang na gawin yun ni Zack dahil ang buong manor ay pagmamay-ari ng kanyang kapatid na babae at siya, iba't ibang uri ng pananabik ang naramdaman ni Gerald sa kanyang puso. Sa oras na ito, si Alice at ang iba pang mga batang babae ay nakarating na sa micro-pavilion ng pagkain. Mayroong isang bahagyang pangit na ekspresyon ng mukha ni Alice sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang naramdaman na si Gerald ay isang tagapayat at palaging minamaliit siya. Gayunpaman, naramdaman niya ngayon na parang nakikita lamang niya ang likuran ni Gerald habang nakatingala siya sa kanya at ito ay labis na hindi komportable ang nararamdaman niya. Gerald, paano mo kakayanin na pumunta dito? Ito ang unang tanong na tinanong ni Alice kaagad pagdating niya. Gayunpaman, talagang natatakot siya sa kanyang sagot. Natatakot siyang sabihin sa kanya ni Gerald na siya ay talagang isang napakayaman at makapangyarihang tao. Kung talagang napakayaman niya, tiyak na ito ang magpaparamdam kay Alice na mas hindi siya komportable. Oo, kapatid Gerald, paano mo kayang kumain dito? Napakamahal. Kinausap ni Jack Ellen si Gerald sa mas malambot at mas banayad na tono dahil sa naramdaman niya na medyo nahihiya siya sa oras na ito. Samantala dumating din sina Quentin at Harold sa oras na ito. Ngumiti si Gerald bago niya sinabi, "Nako, kilala ko ang manager at inayos niya para kumain ako kasama ng mga kaibigan." Ang bawat isa ay nadama ng labis na pagkalito sa oras na ito, kahit na alam ni Gerald ang manager dito. Hindi ba ito masyadong kaunti? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Alice si Gerald. Pagkatapos nito, hindi maiwasang ibunyag ni Noemi ang katotohanan sa lahat. Sinabi niya sa lahat tungkol sa kung paano nakilala ni Gerald ang manager at kung bakit siya inimbitahan ng manager sa manor ngayon. Sa wakas ay guminhawa si Alice sa oras na ito. Noemi, ibig mo bang sabihin na ang mahal na Hermes bag na dati ay binili ni Gerald at ang tanging dahilan kung bakit siya nakapasok at kumain sa isang lugar na tulad nito ay dahil lamang nailigtas niya ang anak na babae ng manager matapos siyang maaksidente sa sasakyan? Iyon ba ang dahilan kung bakit natatanggap niya ang lahat ng mahusay na paggamot na ito? Tumango ng bahagya ang ulo ni Noemi. Napakaswerte talaga ni Gerald. Sa palagay ko ang mabubuting tao ay palaging ginagantimpalaan. Natakot ako sa kamatayan, napaisip si Alice sa sarili. Hindi niya mapigil ang makaramdam ng kaunting kaganhawa sa oras na ito, at maging si Quentin ay huminga ng malalim kaagad pagkarinig niya ng mga salita ni Gerald. Maaaring makatanggap si Gerald ng mas mahusay na paggamot kumpara sa pangalawang henerasyon na mayamang anak na tulad nila. Gayunpaman, ang lahat ay isang pabor lamang na ibinigay sa kanya ng iba. Pagkatapos ngayon, ano kaya si Gerald? Si Alice at ang iba pang mga batang babae ay nakaramdam ng mas mahusay pagkatapos ng paglilinaw. Siyempre, nakikita ni Gerald na hindi na nararamdaman ni Alice ang parehong paghamak na naramdaman niya para sa kanya bago ito, ngunit wala naman siyang naramdaman na pasasalamat sa kanya. Nangangahulugan ito na naramdaman niya na binibigyan na niya ng mukha si Gerald na nag-iisa ang presensya niya. Ngumiti si Gerald habang iniisip ito. "Oh, tingnan mo, oil painting ba ito? Sa palagay mo ipininta ito ng isang tunay na tanyag na artista." Ang daming tao ay naupo habang kumakain at umiinom ng sama-sama sa nakaka-relax at komportableng kapaligiran. Sa oras na ito, si Jack Ellen ay nakatingin sa 4 na kwadro na langis na nakasabit sa 4 na haligi ng atik. Ang isa sa mga ito ay isang anti-gang pagpipinta ng langis ng isang tanyag na pintor sa banyagang kasaysayan at makikilala ito ni Jack Ellen sa isang sulyap. "We think it is real," sagot ni Gerald habang tumetawa. Tila may napakakaunting mga peke o peking item sa lugar na ito, ang lahat ay namuhunan sa maraming pera. Ano ang ibig mong sabihin na sa palagay mo ay ganoon? Siyempre,
Lahat ng bagay dito ay totoo, hindi mapigilan ni Quinton na sarkastikong sumagot nang marinig niya ang mga salita ni Gerald. Kagagaling lamang niya mula sa pag-aaral sa ibang bansa at syempre, ang pagpapahalaga sa dayuhang likhang sining ay isa sa kanyang matibay na puntos. Si Gerald ay isang mahirap at malinaw na may kakayahan siyang yayain ang lahat dito ngayong gabi ngunit wala naman siyang alam, bukod dito, halatang walang alam si Gerald tungkol sa sining. Sa makatuwid, upang may save ang mukha, kinailangan siyang salakayin ni Quinton upang tumayo siya sa ibang paraan. Ang presyo sa merkado para sa pagpipinta na ito ay $150,000, napakahalaga at mamahaling pagpipinta, ang iba pang 3 mga kwadro na gawa sa dingding ay napakahalaga rin, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ang gastos sa pagkain dito. O aking Diyos, talaga bang nagkakahalaga ito ng $150,000? Lahat ng mga batang babae ay namangha sa oras na ito. Lalong natuwa si Jack Ellen, kailangan kong kumuha ng litrato kasama ang lahat ng mga mamahaling kwadro na gawa sa langis ngayong gabi. Nagsimulang tumawa ulit ang lahat, pagkatapos nito, tumayo si Gerald bago niya binaba ang pagpipinta ng langis mula sa dingding habang sinabi niya, kung nais mo, maaari mo lamang itong ibaba at tingnan. Hoy, 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 oh my God, ano ang sinusubukan mong gawin, Gerald? Sigurado ka kayang-kayang magbayad para sa pagpipinta kung may mangyari man dito, sigaw ni Quinton habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Sa kabilang panig, sinabi din ni Harold, sa palagay mo ba ikaw ang host dahil lamang sa may nag-anyaya sa iyo na maghapunan dito ngayon? Hindi man sinabi ni Alice, nakatitig siya kay Gerald, pagkatapos nito, napailing na lamang siya sa pagkabigo. Naramdaman ni Alice na palaging kulang si Gerald kumpara sa iba, kahit anong pilit niyang gawin, hindi siya may kumpara kay Quinton. Kahit na ano yun, nakakahiya lang talaga siya, sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit tinanggal ni Gerald ang pagpipinta ng langis ay dahil gusto niyang bumuo ng isang malapit na relasyon sa kanila. Hindi inaasahan, ang lahat ay simpleng itinuring siya bilang isang walang ingat na tao. Napagpasyahan ni Gerald na kalimutan na lamang ito at ilagay ulit sa dingding ang pagpipinta ng langis. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay medyo nanginginig at hindi niya ito inilagay sa tamang anggulo, habang ang isang pag-agos ng hangin ang nangyari sa kanilang direksyon sa oras na ito. Ang pagpipinta ng langis ay lumipad at direktang hinaypan sa tubig sa ibaba ng talon. Ano ito ay napasigaw ng lahat ng malakas sa pagkabigla, pati si Alice ay tumayo dahil laking gulat niya. Ang lihim na mayamang tao Kabanata 22 tapos na ang pagpipinta ng langis ay tuluyang nasira $150,000. Hindi mapigilan ng lahat na lunukin ang laway sa oras na ito. Tanging sina Quinton at Harold ang tumetawa sa kanilang puso sa oras na ito, hindi nila maiwasang magtaka kung paano makakabayad si Gerald para sa pagpipinta ng langis na nagkakahalaga ng $150,000. Kahit na ang tagapamahala ng Wayfair Mountain Entertainment ay may pagkakautang sa kanya, hindi niya kailanman maipaliwanag ang kanyang sarili patungkol sa pagpipinta ng langis. Hihihi, Gerald, bakit hindi tayo umalis ngayon? Gayunpaman, halos tapos na tayo sa pagkain, maingat na sinabi ni Noemi sa oras na ito. Kung nagpatuloy sila sa pananatili dito para sa isa pang segundo, hindi makakabayad si Gerald para sa pagpipinta ng langis. Oh, hindi maganda ang hitsura ng mga bagay para bang may lumalabas ngayon. Itinuro ni Jack Ellen ang hagdanan sa oras na ito at si Gerald ay tumingin din sa parehong direksyon. Sa oras na ito, si Zack ay naglalakad patungo sa kanila na may ilang mga waitresses at isang bote ng mahusay na alak sa kanilang mga kamay. Darating siya upang bigyan sila ng toast, nakaramdam ng sobrang lakas si Gerald. Sinabi na niya kay Zack na ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Bakit pa siya pupunta dito upang bigyan siya ng toast? Ilang sandali dumating si Zack, likas din na alam ni Quinton kung sino si Zack, Lyle, Mr. Lyle. Mabilis na binati siya ni Quinton, hindi inaasahan, ang manager na pinag-uusapan ni Gerald ay ang totoo sa isa sa pinakamayamang lalaki sa Mayberry City, si Zack Lyle. Labis na nagulat si Alice sa oras na ito at hindi na siya naglakas loob na magsalita. Good luck kay Gerald. Pagdating niya, tumango ng bahagya si Zack patungo sa karamihan ng tao. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Gerald bago siya binati ng galang. Mr. Gurr, nang babatiin na sana siya, biglang naalala ni Zack na sinabi na sa kanya ni Gerald na ayokong maibunyag ang kanyang pagkatao.
Sinabi ni Zack, "Kapatid Gerald, nasiyahan ka ba sa mga pag-aayos na ginawa ko para sa iyo ngayon?" Ngumiti si Gerald habang tumango. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Quinton at sinabing, "Ngunit G. Lyle, sinira lang ni Gerald ang iyong pagpipinta ng langis sa pamamagitan ng paghulog sa tubig." "Opo, G. Lyle, kahit na sinabi namin sa kanya na huwag gawin ito." Binaba ni Gerald ang pagpipinta ng langis at ibinagsak niya ito sa tubig. Mabilis na nag-chim si Jack Ellen dahil ayaw niyang gampanan ang responsibilidad para sa pagpipinta ng langis. Samantala, mabilis na nagsalita si Noemi para kay Gerald, "Ginoo, Lyle, hindi sinasadya ni Gerald na gawin ito." Sa oras na ito, dinepensahan din ni Harper si Gerald at tinanong niya si Zack kung ano ang maaari nilang gawin upang mabayaran ang pagpipinta ng langis kay Zack. Agad na naintindihan ni Zack ang sitwasyon na nakaharap sa kanya. Tila parang hindi lahat ng tao dito ay totoong kaibigan ni Gerald at alam ni Zack na hindi pa isiniwalat ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan sa kahit kanino. Alam din niya na si Gerald ay isang napakamababangki at introverted na tao. Tila parang ayaw niyang magyabang tungkol sa katotohanang siya ay talagang napakayaman at makapangyarihan. Bukod dito, hindi naging tanga si Zack at malinaw na naalala niya ang paalala sa kanya ni Gerald, sa makatuwid, hindi siya gagawa ng anuman upang maging sanhi ng pagdududa ng karamihan sa mga tao tungkol sa pagkakakilanlan ni Gerald. Si Zack ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay bulalas. "Ano, ang langis pagpipinta ay nahulog sa tubig?" Nagsimulang manginig si Zack na may takot na ekspresyon sa mukha, tila ba talagang nagmamalasakit siya sa pagpipinta ng langis. Ang kapaligiran ay biglang naging napakatensyonado at nag-aalalang nagtanong si Noemi, "Mr. Lyle, humihingi kami ng paumanhin tungkol sa pagpipinta ng langis. Kapatid Gerald, alam mo bang ang oil painting ay nagkakahalaga ng higit sa $150,000? Bukod dito, talagang gusto ng aking boss ang pagpipinta ng langis na ito. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin kung tanungin ako ng aking boss tungkol sa pagpipinta na ito?" Tanong ni Zack habang nakatitig kay Gerald. Alam ni Gerald na nais ni Zack na bigyan siya ng isang paraan palabas sa bagay na ito nang hindi isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan o ang katunayan na siya talaga ang totoong may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Iyon ang dahilan kung bakit ganito lamang ang reaksyon niya. Hihihi, si Zack ay isang medyo nakaka-interes na tao. Napakasisi ni Gerald sa mukha niya nang sabihin niya, "Mr. Lyle, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito ngunit masasabi ko sa iyo na hindi ito ang buong kasalanan ko." "Hindi mo kasalanan?" tanong ni Zack habang nakasimangot. Si Jack Ellen, na nakatabi, naisip na gusto ni Gerald na itulak sa kanya ang sisihin. Sa makatuwid, dali-dali niyang sinabi, "Gerald, ikaw ang may kasalanan, ang pagpipinta ng langis ay nahulog sa tubig dahil lumipad ito mula sa iyong mga kamay, hindi mo dapat subukan at sisihin ang iba pa sa iyong sariling pagkakamali. Sakto, kung nagawa mo ang isang maling bagay, dapat kang magkaroon ng lakas ng loob na tumaas at aminin ang iyong pagkakamali, kung hindi man, paano mo tatawaging lalaki ka?" Ang mga batang babae ay lahat ay napakasama sa oras na ito. Sa palagay ko natatakot lamang si Gerald na kailangan niyang bayaran ang $100,000 mula sa kanyang sariling bulsa, iyon ang dapat na dahilan na pinipilit niyang itulak ang sisihin mula sa kanyang sarili. Mabilis na sinabi ni Harold habang naiinggit pa rin siya kay Gerald. Hindi lamang pinatunayan ni Gerald na mas magaling siya kaysa kina Quinton o Harold, ngunit ginawa rin niya itong inggit at inggit sa kanya. Ngumiti si Gerald bago sinabi, "Mr. Lyle, inaamin ko na ako ang unang kumuha ng pagpipinta ng langis, ang dahilan kung bakit sinabi ko na hindi ko ito ganap na kasalanan o responsibilidad. Gayunpaman, ay dahil may lakas ng hangin noong sinusubukan. Kung ibalik ang pinturang langis at hinay pa nito ang pagpipinta ng langis." "Hahaha, Gerald, nakakatawa ka talaga. Ang karamihan ng mga tao ay hindi mapigil ang makaramdam ng paghamak sa oras na ito." Sinabi ni Quinton, "Gerald, sineseryoso mo bang subukan na misisi ang lakas ng hangin, hindi mo ba iniisip na pinagsisikapan mo?" Tiningnan ni Zack na parang iniisip niyang mabuti ang sinabi ni Gerald. Makalipas ang ilang sandali, tinapik niya ang noo at sinabi, "Kapatid Gerald, salamat sa pagpapaliwanag sa akin ng sitwasyon. Ganun ba talaga ang nangyari? Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan sa iyo. Sa palagay ko ay masisisi lamang natin ang lakas ng hangin sa paghihip ng pinturang langis at sanhi na mahulog ito sa tubig."
Sa palagay ko hindi mo talaga kasalanan ng lahat. Panipik. Oo, hindi mo dapat isabit dito ang pagpipinta ng langis, napakapanganib kapag malakas ang hangin, nagmamadali na sagot ni Gerald. Oo, Kuya Gerald, salamat sa paalala, hihilingin ko sa aking tauhan na harapin ang bagay na ito, kasalanan yata natin ang paglagay dito ng pagpipinta ng langis dito. Ano, nagulat ang lahat sa reaksyon ni Zack, kumbinsido ba si Zack dahil lamang sa ilang mga salita ni Gerald? Naramdaman ni Quinton ang isang bukol sa kanyang lalamunan sa oras na ito, nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable, habang si Alice at ang natitirang mga batang babae ay nakadama ng higit na hindi mapalagay. Kaya, sa kasong iyon, nais kong pasalamatan ka sa iyong pakikitungo ngayon, G. Lyle, kung mabuti sa iyo, nais naming umuwi ngayon. Ngumiti si Gerald, naisip niya na ang paraan ng pakikipagtulungan sa kanya ni Zack patungkol sa sitwasyong ito ay talagang nakakatawa. Matapos iwanan ang Wayfair Mountain Entertainment, lahat sa kanila ay hindi mapigil ang tumingin kay Gerald na tulala, lalo na ito para kay Alice, na naramdaman na ang lahat ay hindi masyadong totoo at hindi niya maintindihan si Gerald. Gerald, ang galing mo talaga, hindi ako makapaniwala na talagang nakumbinsi mo si G. Lyle sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita nang tila nagmamalasakit siya sa pagpipinta ng langis na iyon, hindi mapigilan ni Noemi na humanga kay Gerald matapos na umalis sa manor. Si Alice ay nakikinig din sa oras na ito, nakaramdam siya ng labis na pag-aalinlangan tungkol sa buong sitwasyon. Ang mga bagay ba ay talagang kasing simple ng hitsura nito? Ang lihim na mayamang tao kabanata 23 nang bumalik sa dormitoryo, si Alice at ang iba pang mga batang babae ay nakadama pa rin ng labis na hindi kasiya siya at nagulat. Kung talagang mahirap si Gerald at kung nanalo siya ng daan-daang libong dolyar mula sa loterya, hindi sila magiging komportable. Gayunpaman, talagang nakakabili siya ng gayong mahal na limitadong edisyon na marangyang bag at nagawa pa niyang gamutin sila sa pagkain sa pinakamahal na lugar sa manor. Bukod dito, pagdating sa pagpipinta ng langis, talagang mahihimok ni Gerald si Zack na pakawalan ang bagay ng ganoon. Paano ito naging posible, Alice, ano ang palagay mo sa insidente ngayon? Nakaupo si Alice sa kanyang kama habang nakikinig siya kay Jack Ellen, na tinatanggal ang kanyang makeup sa oras na ito. Pagkatapos nito, kumunat ang noo niya bago niya sinabi, hindi ko alam, marahil ay iniisip natin ito ng sobra, hindi ba tinawag na ni Hailey si Harper upang tanungin at kumpirmahin ang sitwasyon sa kanya, kung sa bagay, ang tanging dahilan kung bakit tinatrato ng mabuti ni Zack si Gerald ay dahil iniligtas ni Gerald ang buhay ng kanyang anak na babae. Sinasabi ko na sinusubukan lang ni Zack na magkaroon ng isang dahilan para lang hindi mapahiya si Gerald sa pagpipinta ng langis. Pagkatapos ng lahat, na-isave ni Gerald ang buhay ng kanyang anak na babae at dapat ay naging isang malaking bagay sa kanya iyon. Mas gamaan ang pakiramdam ni Alice habang iniisip ang kadahilanang ito. Well, I think may katuturan yun, akala ko talaga mayaman na si Gerald ngayon. Talagang natakot ako sa kamatayan, sambit ni Jack Ellen habang pinakakawala ang mahabang buntong hininga. Ano, hindi mo na siya tinawag na kapatid na Gerald? Ang iba pang mga batang babae ay nagsimulang tumawa sa kanilang sarili. Sino ang tumutugon sa kanya sa kanais-nais na pamamaraan? Kung talagang tatanungin niya si G. Lyle na bigyan ako ng magandang posisyon sa alinman sa kanyang mga negosyo sa hinaharap, tiyak na mag-refer ako sa kanya sa ganoong paraan. Hindi bababa sa wala akong anumang mga alalahanin sa buhay. Ang swerte talaga ni Gerald, tingin ko kay G. Lyle ang pangyayari ngayon na parabang nabayaran na niya si Gerald para sa lahat ng nagawa niya para sa kanyang pamilya. Ang mga batang babae ay nagpatuloy sa tsismis sa kanilang sarili. Napakaluwag ng pakiramdam ni Alice nang marinig ang sinabi nila, kung sa bagay, mas maraming paghihirap si Gerald, mas nakaka-relax ang pakiramdam. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Samantala, si Gerald ay hindi masyadong nag-isip tungkol sa bagay na ito. Pagkabalik sa dormitoryo, si Gerald at ang mga kasama sa kwarto ay napakatulog ng mabilis dahil sa pagod na pagod matapos maglaro at maghapon sa labas. Kinabukasan, oras na para sa klase na sila. Sa oras na ito, nakita ni Gerald si Harper at ang iba pang mga batang lalaki na nagsusulat ng kanilang mga pangalan sa kanilang mga tseke. Nang basahin ni Gerald ang mga mensahe sa kanyang panggrupong chat, napagtanto niya na oras na para sa kanila na bayaran ang kanilang bayad sa pagtuturo.
Gerald, hihintayin mo ba ang subsidy na matatanggap mo sa loob ng 2 linggo bago mo bayaran ang iyong bayad sa pagtuturo, o mayroon ka bang ibang paraan upang mabayaran ito? Sa katunayan, nais ni Harper na tanungin si Gerald kung binigyan siya ni G. Lyle ng kaunting pera upang mabayaran ang kanyang mga bayarin sa pagtuturo. Gayunpaman, nang naisip niya ang tungkol sa pagpipinta ng langis kagabi, hindi na nag-abala si Harper na tanungin ang katanungang iyon. Natatakot siyang maging kakulangan muli ni Gerald ngayon. Ngumiti si Gerald bago sinabi, "Okay lang, mayroon pa akong natitirang pera sa aking bank account at dapat ay sapat na upang masakop ang aking bayarin sa pagtuturo. By the way, pupunta ako sa silid-aralan ng kaunti mamaya dahil kakailanganin kong kumuha ng pera mula sa bangko." Masasabi ni Harper na hindi nagsisinungaling si Gerald, maaari talagang magkaroon ng pera si Gerald upang mabayaran ang kanyang bayad sa pagtuturo. Sa pamamagitan nito, naramdaman ni Harper na mas gamaan ang pakiramdam. Sa oras na ito, dumating si Gerald sa bangko sa harap ng campus ng universidad. "Gusto kong mag-withdraw ng $1,500, sagot ni Gerald habang ipinapasa ang bank card niya sa banker. Ang taga-bangko sa loob ay medyo natulala, matapos suriin ang bank card ni Gerald, tiningnan niya si Gerald bago tiningnan ang bank card na nasa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagtataka na tinanong niya si Gerald, "Ano ang nangyari sa iyong bank card? Bakit mo ginawa ang napakaraming mga pagbabago sa iyong bank account?" May mga pagbabago sa kanyang bank account, nagulat din si Gerald sa oras na ito. Sa katunayan, naramdaman ng babaeng bangkiro na si Gerald ay isang ordinaryong mag-aaral lamang na walang pera dahil sa pananamit nito. Sa makatuwid, kinausap niya siya sa isang medyo hindi magalang at walang pasensya. Gayunpaman, ilan lamang sa mga nangungunang customer sa bangko ang maaaring gumawa ng mga naturang pagbabago sa kanilang bank account. Sa oras na ito, mabilis niyang ipinaliwanag, "Oo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa iyong bank account, ang minimum na halaga ng pag-address para sa iyong bank account ay $30,000 na ngayon, hindi ka makakakuha ng $1,500 lamang." Tiningnan ng babaeng bangkiro si Gerald pataas at baba. Gaano man siya katumingin sa kanya, ang mag-aaral na ito ay hindi mukhang isang taong mayaman. Sino ang gumawa ng mga pagbabago sa kanyang bank account? Alam ni Gerald kung sino ang gumawa ng pagbabago sa kanyang bank account. Alam niya agad ito, sino pa ito, bukod sa kanyang kapatid na si Jessica. Hindi niya talaga maintindihan ang ate niya, hindi siya ang tipo na gumastos ng napakaraming pera ngunit ngayon, ang kanyang kapatid na babae ay nagtatakda ng isang minimum na limitasyon para sa halaga ng cash na kailangan niyang mag-withdraw mula sa bangko, nais niyang mabuhay siya tulad ng isang pangalawang henerasyong mayamang bata. Sa oras na ito, inilabas niya ang kanyang cellphone upang tumawag sa telepono. Ang tumawag sa kanya ay sumagot kaagad sa telepono. "Ate, ikaw ba ang gumawa ng mga pagsasaayos sa aking bank account?" "Oo. Ako ang nag-ayos at nagtakda ng minimum na limitasyon sa pag-address. Alam ko kung paano ka nakatira at nais kong mabuhay ka tulad ng isang pangalawang henerasyon na mayamang anak ngayon sa halip na kumilos at mabuhay na parang ikaw ay isang mahirap pa rin. Nais kong hinay-hinay kang umangkop sa iyong bagong katayuan upang makakuha ka ng isang landas sa aming pamilya sa hinaharap." Napatulala si Gerald, "Nga pala, tatawagin sana kita kahit hindi mo ako tinawag ngayon. Ang pagbabago ng minimum na limitasyon sa pag-address para sa iyong bank account ay hindi lamang ang aking ginawa. Naaalala mo ba ang Universal Global Supreme Shoppers Card na binigay ko sa iyo? Mayroong halos $1.5 milyong na natitira sa card, itinakda ko ang expiry date para sa pera para sa pagtatapos ng buwan. Kung hindi mo gugugol ang pera sa card sa pagtatapos ng buwan, masisayang lang ang pera sa card." Ano, nanlaki ang mga mata ni Gerald sa gulat, masyadong walang awa. Masyadong malupit ito, pinipilit niya siyang mabuhay. Tulad ng isang pangalawang henerasyon na mayamang anak. Mas mabuti kang masanay sa iyong bagong katayuan at buhay sa lalong madaling panahon, kung hindi man, mag-aalala kami ng iyong mga magulang tungkol sa kung paano ka namin tuluyang mailalabas sa anino ng kahirapan araw-araw. Pagkatapos nito, binaba agad ni Jessica ang telepono. "Anong problema mo? Kinukuha mo ba ang pera o hindi? Maaari mo bang itigil ang pagkaantala at pag-aaksaya ng ating oras?" Hindi na mamalayan, mayroon ng pila sa likod ni Gerald at may mga 5 o 6 na mag-aaral na naghihintay sa likuran niya dahil nais din nilang mag-withdraw ng pera.
Ang taong nagsalita lamang ay isang batang lalaki na bihis at nakaakbay siya sa isang magandang dalaga habang tinititigan niya si Gerald ng may paghamak. Ngayon ang araw ng kanilang pagbabayad sa matrikula. Sa makatuwid, hindi nakapagtataka na maraming mag-aaral ang narito sa bangko upang kumuha ng pera upang mabayaran ang kanilang mga bayarin sa pagtuturo. Nang makita ng bata kung paano nagbihis si Gerald at nang makita siyang matagal na nakikipag-usap sa telepono, inisip niya na walang pera si Gerald sa kanyang bank account at iyon ang dahilan kung bakit wala siyang pagpipilian kundi tumawag sa bahay upang humingi ng pera. Oh, kaya nagawa mo bang makasama ang iyong pamilya ng kaunting pera para sa'yo? Alam mo bang lahat tayo ay huli na sa klase dahil sa'yo? Sa oras na ito, nagsalita ang batang babae sa braso ng bata habang nakatingin siya kay Gerald. Sige na, kukunin ko ang minimum na halaga. Nang makita ni Gerald ang mahabang pila sa likuran niya, mabilis siyang nagsalita sa babaeng banker. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 24 na nais ni Gerald na bawiin ang kanyang pera sa lalong madaling panahon upang makaalis kaagad sa bangko. Sa makatuwid, nagpasya siyang bawiin agad ang 30,000 dolyar. Mabilis niyang ibinigay ang kanyang mga tagubilin sa babaeng bangkiro sa likod ng counter. Ang babaeng bangkiro ay nagdududa, gayunpaman, ipinasok niya ang numero sa computer at pagkatapos, direktang ipinakita ng kanyang computer na matagumpay ang pag-address. Nanlaki agad ang mga mata ng babaeng bangkiro sa pagkabigla. 30,000 dolyar. O aking Diyos, ang mag-aaral na ito ay talagang mayaman, sir. Matagumpay ang iyong pag-address. Pagkatapos nito, inayos ng babaeng banker ang kanyang buhok bago siya tumayo at ipinahayag ang kanyang paggalang kay Gerald. Pagkatapos nito, kinuha niya ang bundle ng cash bago niya ito ilagay sa counter ng pera. Buzz, tumunog kaagad ang makina, lahat ng pera. Ang mga mag-aaral na pumipila sa bangko upang mag-alis ng pera na nagyelo sa lugar. Ang mga batang lalaki at babae sa likuran ni Gerald ay hinihingal at sa oras na ito, ang mga tao ay maaaring magkasya kahit 2 itlog sa kanilang mga bibig. Ang 2 tao sa likuran niya ay pinagtutuya siya kanina dahil akala nila wala siyang sapat na pera sa kanyang bank account. Gayunpaman, parang mayroon siyang higit sa sapat na pera. Ang lahat ng mga batang babae sa bangko ay nagsumite ng kakaibang pagtingin kay Gerald sa ngayon. Tila sinasabi nila, "Gwapo, mangyaring tingnan ako." Pinahid ni Gerald ang ilong niya dahil nakaramdam siya ng konting hiya. Pagkatapos nito, napagtanto niya na walang paraan na kaya niyang dalhin ang napakaraming pera sa kanya at hindi niya kayang dalhin ang lahat ng perang iyon sa kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid at nasulyapan niya ang itim na basurahan sa harap ng counter, napalitan lang kaya bago pa rin. Kinuha ni Gerald ang black bag ng basura bago niya ilagay sa counter. "Ikaw, nais mong gamitin ito," nagulat ang babaeng bangkiro. "Ang lahat ba na mayaman ay kakaiba?" "Oo, hindi gaanong sinabi si Gerald. Sa halip, kinuha lamang niya ang salansan ng cash at inilagay sa kanyang itim na basurahan bago niya kinuha ang kanyang card sa pagkakakilanlan mula sa babaeng bangkiro at lumabas ng bangko. "Tingnan mo lang yan, mayaman siya at pinagtawanan mo lang at pinagtawanan ka kanina, kahit na ikaw ay kalahating yaman na tulad niya?" Kaagad na umalis si Gerald sa bangko, lahat ay nagsimulang bumulong sa kanilang sarili. Sa oras na ito, ang batang babae na nasa braso ng bata ay nagbigay sa kanya ng isang naiinis na pagkasuntok sa kanyang dibdib. Pasimpleng napatingin ang bata sa likuran ni Gerald habang galit na sagot nito, "Well, damn it, bakit ganito ang damit ng isang mayayaman?" Kahit ayaw ni Gerald na malate sa klase, na-late na siya dahil sa pagkaantala. Iulat tumayo si Gerald sa pintuan ng classroom. Si Cassandra McGregor, ang bata at magandang kinatawan ng klase ng babae, ay tumingin kay Gerald. "Ha, naisip ko na ikaw ay masyadong matakot na pumunta sa klase dahil babayaran namin ang aming bayad sa pagtuturo ngayon." Pagkatapos nito, sinulyapan ni Cassandra ang itim na basurahan na nasa kamay ni Gerald bago niya sinabi, "Bakit, lumabas ka ba upang kunin ang basura dahil wala kang sapat na pera upang mabayaran ang iyong bayad sa pagtuturo?" Ha, pagkasabi na lang ni Cassandra, lahat ng nasa silid-aralan ay humalakhak. Walang sinabi si Gerald, ito ay dahil alam niya na ang kanyang kinatawan sa klase ay palaging may kinikilingan sa mayaman at ibang-iba ang pakikitungo niya sa mga mahirap na mag-aaral.
Ano pa ang masasabi niya? Sa makatuwid, ang nag-iisa lamang na mahusay na pagtrato ni Cassandra sa klase ay ang mga mayayaman tulad nina Danny at Yuri. Lalabas pa rin sila at magsaya kasama pagkatapos ng klase. Si Danny, na karaniwang lumaktaw sa klase at hindi nakuha sa kanyang mga pagsusulit, ay makakakuha pa rin ng mataas na marka ng kredito. Hindi man niya kinailangan na mag-apply para sa off time. Gayunpaman, kung napalampas ni Gerald ang isang solong klase nang hindi nag-a-apply para sa bakasyon, nagbabanta si Cassandra na paalisan siya kaagad. Kahit na tila ito ay isang pagmamalabis, wala itong iba kundi ang totoo. Kaya, sa palagay ko ay kakailanganin mong umasa sa subsidy upang mabayaran ang iyong bayad sa pagtuturo para sa semestre na ito, tama ba ako? Hindi ko nakita si Whitney na nagbibigay ng anumang mga ulat tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, Gerald, hayaan mo akong babalaan sa iyo na ang deadline para sa pagbabayad ng bayad sa matrikula ay katapusan ng buwan. Kung hindi ka magbabayad ng iyong bayad sa pagtuturo sa tamang oras, pagkatapos ay paalisin kita at palayasin ka sa universidad na ito nang walang pag-aatubili. Malamig na tinitigan ni Cassandra si Gerald bago niya ipinagpatuloy. Sige, kunin mo na ang basurahan mo at bumalik ka sa pwesto mo ngayon, nakakahiya. Alam ni Cassandra ang lahat sa sitwasyon ni Gerald, gayunpaman, hindi naman galit si Gerald. HMPH si Danny, Blondie at ang natitirang mga lalaki ay tumetawa sa oras na ito. Si Gerald ay may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, kinatawa ng klase, sino ang nagsabi na maantala ko ang pagbabayad hanggang sa katapusan ng buwan, narito ako upang bayaran ang aking bayad sa pagtuturo ngayon. Ano, bayaran mo ang bayad sa pagtuturo ngayon, laking gulat ni Cassandra. Sa oras na ito, si Xavier, na nakaupo sa gitna ng silid-aralan, ay binigyan ng malamig na tingin si Gerald. Gerald, mangyaring huwag gawin ang parehong bagay tulad ng ginawa mo dati, binayaran mo ang iyong bayad sa pagtuturo na may $1 at $5 na tala at kailangan kong bilangin ang bawat isang tala ng napakahabang oras sa tulong ng iyong mga kamag-aral. May pag-aalala na ekspresyon ng mukha si Cassandra, noong nakaraang semester, binigla ni Gerald ang lahat ng bayaran niya ang bayad sa pagtuturo. Dahil hindi niya nakuha ang subsidy mula sa universidad noong nakaraang SEM, kinailangan ni Gerald na ipunin ang lahat ng pera na nakuha niya mula sa kanyang mga part-time na trabaho upang mabayaran ang kanyang bayad sa pagtuturo. Sa oras na iyon, naging sanhi ito ng isang malaking sensasyon sa universidad. Mayroon bang talagang isang mahirap na mag-aaral sa universidad? Natatakot si Cassandra na magkakaroon ng pag-uulit ng parehong eksena noong nakaraang taon at siya ay mapahiya muli. Oh, kinatawa ng klase, sa palagay ko kakailanganin ulit nating magtrabaho ng magdamag, naaawa ako sa kanang kamay ko. Naisip ko na magagamit ko ito upang kumain at maglaro ng mga laro sa halip. Sina Danny, Blondie at ang natitirang mga lalaki ay nagkunwaring nasasaktan ang kanilang mga kamay at lumakad sila sa harap ng klase sa oras na ito upang matulungan ang kinatawan ng klase na mabilang ang perang gagamitin ni Gerald upang bayaran ang bayad sa pagtuturo. Sa katunayan, sinusubukan nilang enselahin at mapahiya si Gerald. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xavier dahil sa sobrang hiya na siya ang dating kasintahan ni Gerald. Hahaha, ayos lang nun, kung nais mong bilangin ng masama ang pera, pagkatapos ay bilangin ito ng marahan at ipaalam sa akin kapag natapos mo na ang pagbibilang. Mayroong bakas ng galit sa mukha ni Gerald sa oras na ito. Nahulog niya ang basurahan sa harap ng silid-aralan. Wow, sa oras na ito, bumukas ang basurahan at ang mga tala ay nagkalat sa harap ng silid-aralan. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 25, ano? Nagulat ang lahat ng mga kaklase niya. Si Danny, na nanunuya kay Gerald at nakatayo sa harap ng silid-aralan, ay may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang muka sa oras na ito. Bakit sobrang yaman ni Gerald? Gulat din na gulat si Cassandra at naramdaman niya na medyo humihingal sa oras na ito. Kahit si Xavier ay nagulat din sa oras na ito, ang perang ito, mayroong hindi bababa sa $30,000 doon. Gerald, saan ka kumuha ng napakaraming pera? Hindi mapigilan ni Cassandra na magtanong sa oras na ito. Opo, Gerald, sa palagay ko dapat mayroong hindi bababa sa $20,000 o $30,000 doon, di ba? Hindi mapigil ang magtanong ng mga babaeng estudyante. Sa gayon, oo, $30,000 ito, kung tungkol saan ito. Nagmula, ito ay dahil, nanalo ako sa loto, sagot agad ni Gerald.
Hindi niya masabi sa sinuman na ito ay dahil lamang sa itinakda ng kanyang kapatid na babae ang limitasyon para sa kanyang bank account sa isang minimum na 30,000 dolyar bawat transaksyon dahil lahat ay tratuhin siya bilang isang tanga. Hindi nais ni Gerald na ipakita ang kanyang kayamanan maliban kung mayroon siyang walang pagpipilian na gawin ito, tulad ng ginawa niya ngayon. Nanalo ka sa loto, ang mga salita ni Gerald ay sanhi ng lubos na malaking kaguluhan sa lahat ng kanyang mga kamag-aral. Sina Danny at Blondie ay tila mga tanga habang nakatayo sa harap ng silid-aralan sa oras na ito. Pauna nilang binabalak na bagyain at mapahiya si Gerald sa harap ng kanilang mga kaklase, ngunit sino ang aasahan na magtapon talaga si Gerald ng 30,000 dolyar sa harap nila upang mabilang nila ito. Kapwa sila nakaramdam ng sobrang hiya. Nakatayo lang sila ng awkward sa harap ng silid-aralan dahil mas nakakahiya na silang umatras ngayon. Sa oras na ito, tinanong ni Xavier na may isang nerbiyos na ekspresyon sa kanyang mukha, "Gerald, magkano ang iyong napanalunan mula sa loterya?" Napakabilis ng paghinga niya sa oras na ito, natatakot siyang manalo si Gerald ng milyon-milyong dolyar sa loto. Kung nangyari talaga iyon, gugustuhin niyang tumalon sa gusali. Hindi talagang hindi. Paano ang isang tao na itinapon lamang sa kanya ay may isang magandang kapalaran? Hindi pwede. Walang pakialam nang umiti si Gerald bago niya sinabi, "Hindi." Hindi gaanong kadami? Magkano ang hindi magkano 30,000 dolyar? Tanong ni Cassandra habang nakatingin kay Gerald na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Higit pa rito, simpleng sagot ni Gerald, "Ano nga ba ang ibig sabihin nito?" Lahat ng mga kamag-aral ni Gerald ay nakadama ng labis na pagkabalisa sa oras na ito dahil nais nilang malaman kung magkano ang pera na napanalunan ni Gerald. Ito ay sapagkat ang lahat sa kanila, kasama na si Cassandra, ay palaging hinamak at minamaliit si Gerald. Sa kanila, si Gerald ay palaging isang kakulangan na karapat-dapat na mukot siya at mabiro. Gayunpaman, ngayon na nanalo siya sa loterya, nagsimulang bumagsak ang kumpiyansa sa sarili ng kanyang mga kamag-aral. Lahat sila naiinggit at naiinggit sa kanya. Dapat madali para sa iyo na magbilang ng 1,500 dolyar, tama ba? Sambit ni Gerald habang malamig na sumulyap kay Danny na napatulala sa oras na ito. Kumuha siya ng 1,500 dolyar mula sa tumpok ng pera bago niya ito itapon sa harap ni Cassandra. Pagkatapos nito, lumingon siya at humarap sa kanyang mga kaklase habang sinabi niya, "Alin sa inyo ang nais na ipahiram sa akin ang iyong backpack ngayon?" Dahil naihayag na niya ang kanyang kayamanan, hindi na naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na kumilos bilang nakakaawa at walang silbi tulad ng dati. Nais niyang maging mas katulad ng kina Danny at Yuri, na maaring gumamit ng pera sa kanilang sariling kalamangan, at paginahin ang mga tao sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na manghiram ng isang backpack upang mailagay ang kanyang pera sa halip. "Gerald, maaari mong gamitin ang aking backpack." "Gerald, bakit hindi mo kunin ang backpack ko?" "Hindi ko talaga kailangan ngayon, Gerald." Sa oras na ito, lahat ng kanyang mga kaklase ay mabilis na tinawag siya sa pangalan dahil nais nilang alukin kay Gerald ang kanilang mga backpack. Sa huli, simpleng hiniram ni Gerald ang isa sa backpack ng kanyang kaklase. Pagkatapos nito, inilagay niya ang natitirang 28,500 dolyar sa backpack. "Bakit mo siya sipsipin? 30,000 dolyar lamang ang mayroon siya pa rin. Bukod dito, kailangan pa niyang magbayad ng cash. Wala siyang iba kundi isang nouveau riche." Si Danny at Blondie ay nagsabi sa isang masamang pamamaraan. Tumingin si Xavier kay Gerald na may sobrang hindi komportable na mukha. Gusto niyang kausapin si Gerald ngunit pakiramdam niya ay napahiya siya. Hindi niya alam ang gagawin. Kung nakipaghiwalay siya kay Gerald makalipas ang ilang araw, alam niya na gugugol niya ang 30,000 dolyar nang walang pag-aatubili. "Gerald, napakaswerte mo. Bukod dito, parang sikat ka talaga sa mga kaklase mo. Ang lahat sa kanila ay nag-aalok upang ipahiram sa iyo ang kanilang mga backpacks. Dahil mayaman ka na ngayon, sa palagay mo hindi mo dapat tratuhin ang iyong mga kamag-aral sa isang pagkain?" Sa oras na ito, si Cassandra, na nakatayo sa harap ng silid-aralan, ay biglang nagsalita sa mapait na pamamaraan. "Oo, Gerald, mayroon kang 30,000 dolyar na pera. Dapat mong tratuhin kaming lahat sa isang masarap na hapunan." Ang lihim na mayaman na tao. Kabanata 26, Nagtataka ako kung nais mo kaming tratuhin sa hapunan, Gerald. Kung tutuusin, higit sa 3 taon kaming magkaklase. Ang ilan sa mga batang babae ay nag-shim sa oras na ito.
Napaisip si Gerald sa sarili, dahil nasabi na niya na nanalo na siya sa loto. Ang mga tao ay hindi komportable kung hindi siya nag-alok na ituring sila sa isang pagkain. Sa katunayan, simula pa ay balak ni Gerald na pakitunguhan si Naomi at ang mga kasama sa isang masarap na hapunan. Pero ngayon, simpleng sagot ni Gerald na, sige na nga, tratuhin ko kayong mag-dinner ngayong gabi, sinumang nais na puntahan ay maaaring gawin ito. Sa katunayan, ang ibig sabihin sa likod ng mga salita ni Gerald ay ang mga taong nakadarama na malapit sila sa kanya ay maaaring dumalo sa hapunan kung nais nila. Yay! Ang lahat ng kanyang mga kamag-aral ay nagsimulang magsaya kaagad at ang kanilang mga aralin ay tila mas nakaka-interes sa araw na iyon. Bukod dito, maraming tao ang nagtitipon sa paligid ni Gerald dahil nais nilang malaman kung magkano ang pera na napanalunan ni Gerald mula sa loterya. Gayunpaman, tumanggi si Gerald na sabihin kahit ano at ginawa nitong sabik na sabik ang lahat ng kanyang mga kamag-aral. Kuya Danny, pupunta ba tayo ng hapunan ngayong gabi? Dapat ba tayo? Sinasadya kong subukan iyon ng bata, mapait na sinabi ni Blondie. Ang taong binubuli at hinamak niya ang lahat ng ito habang biglang mas mahusay kaysa sa kanya, syempre, hindi siya komportable sa sitwasyon. Ganun ang naramdaman ni Blondie, hahaha, syempre kailangan nating pumunta, we have to go so we can make this child bleed tonight. Ngumiti si Danny at hinaplos ang kanyang baba habang nakatitig kay Gerald. Naintindihan agad ni Blondie ang ibig sabihin ni Danny. Sige, Kuya Danny, ang galing mo talaga. Mamaya sa tanghali, nagpasya si Gerald na mag-book ng isang restaurant upang mag-host ng hapunan sa gabing iyon. Kailangang ipakita niya sa kanyang mga kamag-aral na mas handa siyang tratuhin sila sa hapunan kaya syempre, kinailangan niyang mag-host ng hapunan sa isa sa mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Gayunpaman, alam niya na hindi siya maaaring pumili ng isang restaurant na masyadong marangyang at mataas na dulo, kung hindi man, sasabihin ng lahat na nagpapanggap siyang isang mayaman na tao kung hindi pa naman siya ganun kayaman. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na mag-book ng isang restaurant na tinatawag na Homeland Kitchen upang mag-host ng hapunan sa halip. Ito ay sapagkat ito ay mas casual kumpara sa marangyang Grand Marshal Restaurant sa kalye. Pagpasok pa lang niya sa restaurant, nakita ni Gerald ang ilang tao na kakilala niya sa restaurant. Manager, gumastos ako ng napakaraming pera dito ngayon, nagbayad ako ng higit sa $300 bawat ulo. Kailangan mong bigyan ako ng isang diskwento kapag dumating ulit ako dito sa hinaharap. Hahaha, iyon ay hindi magiging problema sa lahat, G-Right, siguradong bibigyan kita ng diskwento kapag bumalik ka ulit sa susunod. Si Brother Victor talaga ay may isang napakahusay na reputasyon. Anong kalokohan ang iyong spouting? Kilala mo ba kung sino si Victor? Nagmamaneho siya ng Audi A6 ngayon. Bukod dito, ang Homeland Kitchen ay isa sa mga pinaka-prestihiyosong restaurant sa Mayberry Commercial Street. Ang sinumang magpakasal kay Victor ay tiyak na mabubuhay sa hinaharap. Si Whitney, ang dahilan kung bakit maaari kaming makapunta at kumain sa restaurant ngayon dahil ang mukha sa iyo ni Brother Victor. Tumingin si Gerald sa paligid ng grupo ng mga tao sa restaurant sa ngayon, si Whitney, ang pangulo ng Unyon ng Mag-aaral, si Victor, ang pangalawang pangulo ng Unyon ng mga Mag-aaral, at ang ilan sa mga kaibigan ni Whitney ay naririto sa ngayon. Nakatingin silang lahat kay Victor na may paghanga na nakasulat sa buong mukha nila. Kumusta, Ginoo? Ayaw masagasaan ni Gerald ang anuman sa mga ito at lalo niyang nais na iwasan si Whitney dahil ang kanyang bibig ay kanyan, nais niyang tumalikod at mag-host ng kanyang hapunan sa ibang restaurant sa halip. Gayunpaman, natuklasan siya ng waiter at mabilis siyang yumuko habang binati niya si Gerald sa napakalakas na tinig. Tumalikod si Victor at ang iba pang mga panauhin upang tignan kaagad sila. Nang makita ni Victor si Gerald, ang kanyang mga mata ay sumilaw sa isang iglap. Gerald, may hinala na sigaw ni Whitney. Pagkatapos nito, tinanong niya, ano ang ginagawa mo sa isang lugar tulad ng Homeland Kitchen? Sa kanyang mga mata, si Gerald ay isang tao na kailangang magpakahirap araw-araw upang makagawa ng sapat na pera upang masustansya ang kanyang sarili. Kung hindi niya naisip kung paano siya makakagawa ng pera ngayon, tiyak na mag-aalala siya tungkol sa kung ano ang kayang kainin bukas. Bakit siya marating sa isang mataas na restaurant na tulad nito? Marahil ay kumukuha siya ng isang part-time na trabaho dito. Hahaha, mayroon pa kaming mga klase mamaya sa hapon at nandito siya upang kumuha ng isang part-time na trabaho ngayon?
Hahaha, palihim yata siyang lumabas dito dahil wala siyang sapat na pera upang mabayaran ang bayad sa pagtuturo ngayon. Sinasabi ko na sinusubukan niyang magtrabaho ng part-time at kumita ng dagdag na pera dito ngayon, kung hindi man, mapapatalsik siya dahil sa hindi niya kayang bayaran ang bayad sa pagtuturo. Ang 4 o 5 batang babae na alam ang lahat tungkol sa sitwasyon ni Gerald ay tumawa habang pinag-uusapan nila. Si Coldney ay may malamig na ekspresyon sa mukha habang nagpatuloy sa pagtatanong kay Gerald, "Gerald, sinusubukan mo bang kumuha ng part-time na trabaho ngayon kung mayroon pa kaming mga klase sa hapon? Naniniwala ka ba na iuulat ko ito sa departamento ng mag-aaral upang makakuha ka ng parusa at pagbawas sa kredito? Kahit na kumita ka ng sapat na pera upang magbayad para sa iyong bayad sa pagtuturo, sisiguraduhin kong hindi ka maaaring magtapos dahil wala kang sapat na mga kredito upang magawa ito." Biro ni Victor habang nakatitig kay Gerald, palaging umaasa si Gerald sa kanyang mahusay na pagganap sa akademya upang magpatuloy sa pag-aaral sa universidad na ito. Gayunpaman, sa kabila ng pagtakbo sa kanya, ang vice-presidente ng Unyon ng Mag-aaral, hindi man lang nag-abala si Gerald na batiin siya. Nais ni Victor na makita kung paano makakaligtas si Gerald nang wala ang tulong at tulong ng Unyon ng mga mag-aaral. "Hindi ako nandito para magtrabaho ng part-time, narito ako upang mag-book ng isang silid para sa hapunan." Si Gerald ay medyo nagalit din at nabigo nang marinig niya si Whitney at ang natitirang mga kaibigan na nilalay siya at pinagtatawanan. Kaya simpleng sagot niya sa kanya sa isang walang malasakit na pamamaraan. Pagkatapos nito, diretso siyang tumungo sa counter. Narito siya upang mag-book ng isang silid para sa hapunan. Si Whitney at ang natitirang mga kaibigan ay natigilan sa oras na ito at napuno sila ng higit na paghamak at pagkasuklem kay Gerald. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 27, "Gerald, nais mong mag-book ng isang silid para sa hapunan. Batay sa iyong kakayahan, o aking Diyos, alam mo ba kung magkano ang gastos dito sa hapunan?" Tumingin si Whitney kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha na parabang nakatitig sa isang idiot. Akala niya baliw ang lalaking to, bakit niya maisip na makakaya niya ang pagkain sa Homeland Kitchen? "Kagandahan, kilala mo ba ang lalaking ito?" tanong ng manager habang nakatingin kay Whitney na may ngiti sa labi. Sa totoo lang, pagtingin sa dressing ni Gerald at mga suot na damit, hindi naramdaman ng manager na makakaya ni Gerald na kumain dito. Ito ay sapagkat ang mga presyo na makakain dito ay mula sa $150 hanggang sa $2,500 bawat tao. $2,500 ang presyo para sa pag-book ng isang pribadong silid, hindi kasama ang gastos para sa pagkonsumo ng pagkain at inumin. Dahil ito sa Mayberry Commercial Street, ang Homeland Kitchen ay kilala sa lasa at kalidad ng kanilang pagkain. Kung kaya lang ng customer na magbayad ng $150, makakakuha lamang sila ng isang pwesto sa pangunahing bulwagan. Mayroong iba't ibang bayad sa pasukan para sa bawat palapag. Gayunpaman, naramdaman ng manager na maaring kayang-kayang kay Gerald ang pinakamurang bayad sa pasukan. Hindi snobbish ang manager at hindi niya minaliit si Gerald, ngunit tinanong lamang niya ang tungkol kay Gerald sapagkat siya ay mausisa habang magkakilala sila. Siyempre kilala natin siya, ang taong ito ay bantog sa pagiging tagapayat sa Mayberry University. Siya ay mahirap kaya't hindi niya kayang magbayad para sa sarili niyang pagkain o sa bayad sa pagtuturo. Oo, at iniisip pa niyang kumain sa restoran na ito. Ang 2 batang babae na nakatayo sa likuran ni Whitney ay nagsalita din sa oras na ito. Tumawa si Victor bago umiling at sinabi, "Whitney, huwag mong sabihin yan. Sino ang nakakaalam kung narito si Gerald ngayon dahil nagpapatakbo siya ng isang gawain para kay Danny o alinman sa iba pang mga lalaki. Marahil ay nandito lang siya upang mag-book ng isang silid para sa kanilang ngalan." Totoo yan. Sa oras na ito, ngumiti ang manager bago siya tumingin kay Gerald at sinabi, "Sir, maaari ko bang malaman kung nais mong mag-book ng isang silid para sa iyong sarili o sa isang kaibigan?" "Wala akong pinapahiwatig na ito. Sinusubukan ko lang kumpirmahin ang iyong bukang. Bukod doon, aling pakete ang nais mong i-book?" Naganhawa si Gerald sapagkat ang babaeng manager na ito ay talagang napaka-magalang at hindi naman siya naging masama sa snobbish. Mabilis siyang tumango bago niya sinabi, "Nagbubuk ako para sa sarili ko. Tinatrato ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa hapunan ngayong gabi at nais kong mag-book ng 3 talahan na yan." "Hahaha, ginagawa mo ang pag-book para sa iyong sarili at tinatrato mo rin ang iba sa hapunan. Niloloko mo ba ako?"
Tumawa si Whitney habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kahit na naayos na nila ang bayarin, wala silang balak na umalis na talaga, nais nilang manatili at tingnan kung paano kayang bayaran ni Gerald ang pribadong silid na nais niyang iBook. Hindi mapakali si Gerald sa kanila, narinig niya na si Whitney at ang iba pa sa kanila ay nag-order ng $300 na pakete para sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa menu, naramdaman ni Gerald na walang masarap sa menu. Kung nais niyang gamutin ang kanyang mga kamag-aral sa isang masarap na pagkain, kailangan niyang magbayad para sa isang mas mahal na pakete bawat ulo. Sa makatuwid, sumagot si Gerald, nais kong iBook ang $600 na pakete, mangyaring tulungan akong mag-book ng 3 magagandang talahanayan. Sige po, Ginoo, kakailanganin mong magbayad ng $5,000 bilang isang deposito. Bahagyang ngumiti ang manager sa oras na ito, habang si Whitney at ang iba pa sa kanila ay nagulat, talagang humihingi si Gerald ng isang mas mahal na package kumpara kay Victor at talagang nagbubook siya ng 3 lamesa para sa hapunan ngayong gabi. Mag-o-order ba siya ng mamahaling package na ito at kakain lang ng maasim na patatas na kakain? Baliw ang taong ito ay ganap na nabaliw, mayaman ba siya? Nakakatawa ito, hindi man lang nag-atubili si Gerald bago siya simpleng kumuha ng $5,000 mula sa kanyang backpack at inilagay ito sa counter sa harap ng manager. Saglit na natigilan si Whitney, o sige, Gerald, tila parang may sapat kang pera upang lumabas para sa isang masarap na pagkain. Pagkatapos, hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi kita tutulungan na mag-apply para sa anumang tulong na salapi upang mabayaran ang iyong mga bayarin sa paaralan, hindi ka makakatanggap ng anumang pera upang magbayad para sa iyong tuition fee ngayong SEM. Salamat sa pag-aalala tungkol sa akin ngunit nabayaran ko na ang sarili kong bayad sa pagtuturo. Hindi alam ni Gerald kung ano pa ang sasabihin sa batang babae na ito. Kahit na napakaganda ni Whitney, napaka-snobbish niya at may mata lang siya para sa mayaman at mayaman, palagi niyang tinatreto ang mga mas mahirap bilang dumi sa lupa. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na si Mila, ang batang babae na nakilala niya sa auditorium noong isang araw, ay talagang maganda. Ang impresyon na mayroon sa kanya ni Gerald ay siya ay napakaganda at tahimik, at isang tingin lang sa kanya na hindi mapigilan ang puso ni Gerald. Sa kasamaang palad, wala siya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Whitney sa pagkabigla sa oras na ito. Anong sinabi mo? Nabayaran mo na ang iyong bayad sa pagtuturo para sa semester na ito, mayroon ka pang $5,000 sa iyo ngayon, nangangahulugan ba yon na mayroon kang pera ngayon? Anong nangyayari? Oh, nanalo ako sa loto. Walang magawa si Gerald, kung hindi siya nagsabi ng anumang bagay upang linawin ang sitwasyon. Ang babaeng ito ay magpapatuloy sa paghihimas sa kanya hanggang sa siya ay namatay. Sa makatuwid, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang kasinungalingan. Nanalo ka sa loto, gaano ka manalo? Nagmamadaling tanong ni Whitney. Pakiramdam niya ay hindi talaga umaarte si Gerald. Una sa lahat, siya ay masyadong mapagbigay. Ang deposito na binayaran niya para sa 3 mga talahanayan lamang ay $5,000. Bukod dito, kakailanganin din niyang mag-fork out ng pera para sa inumin ngayong gabi, kung sa bagay, sikat ang restoran na ito sa kanilang alak at alak. Sa ganitong paraan, magbabayad si Gerald ng $1,000 para sa hapunan ngayong gabi. Sa madaling salita, dapat nananalo si Gerald ng higit sa $30,000. Hindi, dapat mayroon siyang hindi bababa sa $50,000 o higit pa. Kung hindi man, hindi siya maaaring maging sobrang mayabang. Hindi gaanong pagkatapos nito, isinara ni Gerald ang kanyang backpack bago siya tumalikod upang umalis kaagad. Bakit kailangan niyang ibunyag ng sobra kay Whitney? Gayunpaman, ayaw niyang may gawin man ito sa kanya. Nanalo lang siya sa loto. Ano ang big deal? Hindi man siya may kumpara sa mayamang pangalawang henerasyon. Nang makita niya ang mayabang na ekspresyon ng mukha ni Gerald at kung gaano komportable ang naramdaman ni Whitney, agad na nagsalita si Victor. Whitney, ano ang point ng magalit sa isang tulad niya? Pagbalik ko sa universidad mamaya, tatanungin ko si Danny at ang kanyang mga kaibigan na alagaan ang mayabang na batang ito, malamig na sabi ni Victor. Oo, hindi ba't $1,000 lamang ito? Bakit ba ang yabang niya? Ang mga kaibigan ni Whitney ay nag-chim din sa oras na ito. Pagkatapos nito, nagpasya si Whitney, kailangan niyang makuha ang ilalim ng bagay na ito at alamin kung gaano karaming pera ang talagang nanalo mula sa loterya.
Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 28. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa ngayon. Gayunpaman, sumakay na si Gerald ng taxi pabalik sa kanilang unibersidad. Sa kanilang mga klase sa hapon, tuwang-tuwa si Gerald sapagkat ang hitsura ng paghamak na dating mayroon sa kanya ng kanyang mga kamag-aral ay tuluyan ang nawala. Sa katunayan, marami pa ring mga tao na naiinggit sa kanya. Gerald, anong lugar ang pinag-book mo para sa hapunan ngayong gabi? Ito ba ay isang ordinaryong maliit na restaurant? Nang matapos na ang klase, si Danny at Blondie ay nagtungo kay Gerald habang tinanong siya nito na may isang nakakangiting ngiti sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, karamihan sa kanyang mga kamag-aral ay tumingin kay Gerald dahil sa pag-usisa. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, kaya, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinatreto ko ang lahat ng aking mga kamag-aral sa hapunan, nakabok na ako ng 3 lamesa sa Homeland Kitchen ngayong gabi. Ano, Homeland Kitchen? Natigilan si Danny at lahat ng mga kamag-aral ni Gerald ay gulat din na napatingin sa direksyon ni Gerald. Gerald, pinag-uusapan mo ba ang Homeland Kitchen Restaurant sa Mayberry Commercial Street? Malamig na tanong ni Xavier habang naglalakad palapit kay Gerald. Ang Homeland Restaurant ay isang marangyang restaurant na madaling gastos ng higit sa $1,000 bawat ulo, nang walang anumang inumin. Kung nanalo lamang si Gerald ng $30,000 mula sa loterya, gugugol niya ang halos lahat ng perang iyon upang makabili lamang ng pagkain sa kanyang mga kaklase ngayong gabi. Kahit na nakipaghiwalay na si Xavier kay Gerald, ramdam niya ang labis na pagkabalisa sa paraang gagasta niya ng $30,000. Hindi siya naaawa kay Gerald ngunit nais niyang gugulin sa kanya iyon ni Gerald. Nakaramdam siya ng hindi komportable katulad noong binibili ni Gerald ang Hermes bag na nagkakahalaga sa kanya ng $55,000. Sa kanyang palagay, naramdaman niya na dapat gastusin ni Gerald ang lahat ng perang iyon sa kanya. Oo, iyon ang restaurant na pinag-uusapan ko, sagot ni Gerald habang nakangiti. Damn it, baliw ka, umungol si Xavier habang nakatingin kay Gerald. Ha, naging mapagbigay lamang si Gerald sa kanyang mga kaibigan. By the way, Gerald, pinapayagan ba tayong magdala ng ating kasintahan o kasintahan ngayong gabi? Kahit na nagpapanggap na magalang si Danny, hindi niya maitago sa kanyang puso ang paghamak na nararamdaman. Tumayo si Harper sa oras na ito bago niya sinabi, Danny, hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Paano ka talaga magkakaroon ng lakas ng loob na magpakita sa hapunan ngayong gabi pagkatapos ng pagtrato mo kay Gerald sa buong oras na ito? Harper, ginagamot kaming lahat ni Gerald sa hapunan ngayong gabi, dahil nanalo siya sa loterya, lahat din kami ay nararamdamang napakasaya para sa kanya, kaya, paano kami maaaring hindi magpakita para sa hapunan ngayong gabi? Mapang-uyam na ngumiti si Danny, sa oras na ito, tumugon si Gerald sa walang magawang paraan, oo naman, maaari kang sumama kung nais mo, maaari mo ring isama ang iyong mga kasintahan. Alam ni Gerald ang balak gawin ni Danny ngunit hindi siya mapakali. Yay, lahat ng mga lalaki at babae sa silid-aralan ay tuwang-tuwa sa oras na ito. Nang makita ni Xavier ang kawalang malasakit ni Gerald at kung paano man ay wala siyang pakialam sa pera, hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang inis. Una niyang pinaplano na kunin ang pera ni Gerald sa kanya. Gayunpaman, mas lalong kinaiinisan si Gerald. Mabuti. Gagawin niya ang nais niya noon, hihilingin niya kay Yuri na sumama sa kanya ngayong gabi upang makakain siya ng masasarap na pagkain at maiinom ng maraming alak at alak hanggat maaari. Pinag-isipan ni Xavier ang sarili, iyon ba naman ang ibig sabihin ni Danny? Pagkatapos nito, may natural na nagpapalam kay Yuri tungkol sa hapunan ngayong gabi. Bukod dito, nagpasya din si Cassandra na dumalo sa hapunan, hinatid pa niya kasama si Danny at ang kanyang mga kaibigan. Sa oras na ito, pumunta din sina Gerald at Harper sa restaurant gamit ang isang taxi. Ay nako, nag-book talaga si Gerald ng kwarto sa Homeland Kitchen, nagulat talaga si Danny, gayunpaman, ito mismo ang pinaplano niya. Ginoo, Crawford, natatakot ako na ang orihinal na 3 mga talahanayan na naibok mo ay hindi sapat upang mapaunlakan kayong lahat. Sa palagay ko kailangan mong idagdag sa kahit isa pang mesa, ang nagmamadaling sinabi ng babaeng manager nang makita niya ang karamihan ng tao sa lobby. Sige na nga, magdaragdag ako sa isa pang mesa, sagot agad ni Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na talagang ginugol niya ng napakahusay matapos na maging bahagi ng mayamang pangalawang henerasyon. Sandali lang, Gerald, kung talagang magdagdag kami ng isa pang mesa,
Hindi ba sa tingin mo dapat ka ring mag-book ng isa pang marangyang pribadong silid dahil narito ang aming kinatawan ng klase? Ngumiti si Danny habang tinanong niya si Gerald sa oras na ito. Oo, dahil narito ang aming kinatawan ng klase, paano mo maaasahan na magbahagi siya sa parehong silid ng ibang mga mag-aaral? Si Danny at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang buwan si Gerald sa oras na ito. Paimpol na nakatayo sa gilid si Cassandra habang nakabras ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib dahil gusto niyang makita kung ano ang isasagot ni Gerald. Samantala, si Harper ay nakatayo sa tabi ni Gerald at aatakihin niya sana si Danny kung wala ang kinatawan ng klase. Hindi nag-reply si Gerald. Sa oras na ito, nanunuya si Yuri bago siya tumawa at sinabi, "Aba, iniisip ko rin na dapat kang magdagdag sa isa pang marangyang pribadong silid. Gerald, kung sa tingin mo ay nag-aatubili na gumastos ng napakaraming pera ngayong gabi, pagkatapos ay maaari ko lang bayaran ang karagdagang mararangyang pribadong silid para sa kinatawan ng klase, ano sa tingin mo?" Ngini siya ni Yuri. Sa katunayan, sinusubukan lamang niyang mapahiya si Danny hanggat makakaya niya. Matapos mag-book sa pribadong silid, sisiguraduhin niyang nag-order siya ng mas maraming pagkain at alak doon upang magbayad ng higit pa si Gerald para sa huling kwenta ngayong gabi. Pinakamahalaga, sinabi iyon ni Yuri dahil nais niyang ipakita na siya ay may kakayahan at mayaman. Oo naman, sa oras na ito, tumingin si Cassandra kay Yuri na may hitsura ng pagpapahalaga sa kanyang muka. Nararamdaman din ni Xavier ang sobrang pagmamalaki kay Yuri sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay palaging walang anuman kundi isang tagapayat. Tignan mo lang si Yuri, ito ang kagaya ng isang totoong henerasyong mayamang anak, isa pang marangyang pribadong silid. Kung iyon talaga ang gusto mo, ayos lang sa akin ang pagbabayad. Sagot ni Gerald habang mahina siyang ngumiti. Dahil nais ni Yuri na gawin ito, magagawa niya ang anumang nais niya. Gayunpaman, pagmamay-ari ni Gerald ang restoran na ito. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 29. Pagkatapos nito, idinagdag ni Gerald ang marangyang pribadong silid na nagkakahalaga ng higit sa $2,500 bawat ulo. Ang mga maaaring nasa marangyang pribadong silid ay likas na pinakapopular na mag-aaral sa silid-aralan, sina Danny, Xavier, Yuri, Cassandra, Gerald at ang mga kasama sa silid, at ang huling ngunit hindi pa huli, sina Omi. Ang iba pang mga mag-aaral ay maaari lamang magtungo sa iba pang pribadong silid. Yuri, dahil nasa narito na tayo sa sobrang marangyang pribadong silid, sino ang maglalagay ng order para sa pagkain ngayon? Tanong ni Gerald habang nakangiti sa oras na ito. Wala ka ba namang asal? Si Yuri ang panauhin natin ngayon kaya natural lamang na mag-order muna siya ng nais niyang kainin. Bakit? Natatakot ka bang mag-order ng sobra si Yuri at hindi mo kayang magbayad para sa hapunan ngayong gabi? Biglang sinabi ni Xavier sa isang mapanirang pamamaraan. Siyempre, kinailangan munang mag-order ng pagkain si Yuri, kung hindi man, natakot si Xavier na mag-order lamang si Gerald ng maanghang at maasim na patatas. Kung iyon talaga ang nangyari, kung gayon ang kanilang plano na gugulin ang lahat ng pera ni Gerald ay hindi gagana lahat. Sa katunayan, nang nasa sasakyan nila si Yuri papunta sa restaurant, napag-usapan na nila ang bagay na ito kasama si Danny at ang iba pang mga lalaki. Plano nilang bayaran si Gerald ng higit sa $10,000 para sa hapunan ngayong gabi. Pagkatapos nito, dapat nilang tiyakin na gumastos siya ng karagdagang $10,000 kahit papaano. Nais nilang magbayad si Gerald ng kahit $20,000 o higit pa para sa hapunan ngayong gabi. Bukod dito, nagpasya na si Yuri na pagsamahin ang mga puwersa at mapagkukunan sa pananalapi kay Danny upang talunin si Gerald ngayong gabi. Iyon ay magiging higit sa sapat. Sige na nga, umorder ka lang ng kahit anong gusto mo, sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Si Harper, na nakaupo sa gilid, ay patuloy na hinihimas si Gerald upang paalalahanan siya sa sitwasyon ngunit simpleng umiling si Gerald. Sinenyasan silang huwag mag-alala sa kanya dahil alam niya ang ginagawa. Sige na, salamat. Kinuha ni Yuri ang menu sa kanyang kamay bago siya magsimulang tumingin sa menu mula sa huling pahina. Pagkatapos ng lahat, ang mga pirma ng pinggan ng Homeland Kitchen ay nakalista sa huling ilang mga pahina ng menu at ito ang mas mahal na pinggan. Ang malaking lobster ng Australia, ang taga-Australia ay nag-abalone. Si Danny at ang natitirang mga lalaki ay nagmamasid sa ekspresyon ng mukha ni Gerald habang patuloy si Yuri sa pag-order ng ilan sa mga signature pinggan. Nais nilang makita ang pagkabalisa at gusot na ekspresyon ng kanyang mukha.
Gayunpaman, wala pa ring pakialam si Gerald at wala naman siyang ipinakita na takot sa kanyang mukha. Kahit na si Yuri ay nag-aayos ng pagkain sa oras na ito, nagkakalkula pa rin siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang 3,000 hanggang 4,000 dolyar na natitira para sa buwan at si Danny ay may 1,500 dolyar lamang, nangangahulugan iyon na mayroon lamang silang isang kabuoang 5,500 dolyar upang mag-splurge ngayon. Sa madaling salita, kailangan nilang tiyakin na hindi sila gagastos ng higit sa 10,000 dolyar ngayon. Kung hindi man ay talagang mapapahiya sila kapag hindi nila kayang bayaran ang bayarin. Nag-order si Yuri ng ilan sa mga tanyag na pinggan ng lagda mula sa huling ilang mga pahina ng menu. Matapos gawin ang matematika, napagtanto niya na ang 4 na pinggan na in-order niya ay aabot na sa 4,500 dolyar, hindi kasama ang gastos sa alak at alak. Pagkatapos nito, inabot ni Yuri ang menu kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Kahit nagugugol siya ng maraming pera dito ngayon, mas handa siyang gawin yun dahil nais niyang gugulin ni Gerald ang lahat ng pera niya dito ngayon, kung hindi man, pakiramdam niya ay napaka hindi komportable. Ano, nag-order ka lamang ng 4 sa mga signature pinggan mula sa huling ilang mga pahina ng menu, magkakagastos lamang iyon sa halos 3,000 dolyar. Tumawa ng malakas si Gerald sa oras na ito, anong ibig mong sabihin? Maaari kang pumili ng higit pa sa mga signature pinggan kung nais mo, gayunpaman, hindi mo maikukumpara kay Yuri kahit anong gawin mo. Labis na hindi nasiyahan si Sylvia nang makita niya si Gerald na kinukutya si Yuri. Sa oras na ito, si Cassandra, na nasa kanyang cellphone, ay naiiling lamang ang kanyang ulo habang nakikinig siya sa usapan. Akala niya tulala talaga si Gerald, paano niya may kumpara at makikipagkumpetensya sa isang tulad ni Yuri kung mayroon lamang siyang maliit na halaga ng pera na nanalo mula sa loterya? Waitress, ilan ang piratang pinggan doon sa menu? Napatingin si Gerald sa waitress habang nakangiti. Sir, mayroong kabuoang 20 mga signature pinggan sa menu at lahat ng ito ang mga nangungunang pinggan sa Homeland Kitchen. Tanging ang pinakamayaman na tao ang karaniwang kayang mag-order ng 4 sa mga piratang pinggan ng sabay-sabay. Ang presyo ng 4 na pinggan na ito ay nagkakahalaga ng halos 4 hanggang 5,000 dolyar. Anong mga ordinaryong pinggan ang nais mong idagdag sa iyong order? Oh, ganon yun, sinara agad ni Gerald ang menu. Sige kung gayon, dalhin mo lang sa amin ang lahat ng 20 mga piratang pinggan mula sa menu, mabagal namin itong masisiyahan. Ano, nagulat ang waitress at binagsak niya ang kanyang machine sa pag-order sa sahig. Ang 20 pinggan ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 15,000 dolyar. O aking Diyos, hindi pa siya naghahain ng ganitong pagkain. Damn it Gerald, nababaliw ka ba? Ang presyo ng 20 mga piratang pinggan at ang pakete ay aabot sa hindi bababa sa 20,000 dolyar. Nagulat si Danny, nakaramdam din ng labis na kaba si Yuri habang kinakalkula niya ang dami ng pera na nasa kamay niya. Sa una, sinusubukan lang niyang makipaglaro kay Gerald upang mapahiya siya, gayunpaman, hindi niya inaasahan ang reaksyong ito mula kay Gerald. Kitang-kita ni Gerald ang hindi normal na ekspresyon ng mukha ni Yuri at napagtanto niyang natahimik siya sa lahat ng ito. Ngumiti si Gerald bago sinabi, Yuri, bakit hindi tayo umorder ng inumin? Bakit wala ka namang sinasabi, ang mga pinggan na in-order ko masyadong mahal para sa'yo? Paano ito marahil ay masyadong mahal para sa akin? Maaari kang managinip sa ito ay maliit lamang na halaga ng pera sa akin. Natatakot lang ako na hindi mo mabayaran ang lahat ng 3 mesa sa ibaba na may 30,000 dolyar lamang. Natatakot akong mapahiya mo tayong lahat dito ngayon, pakla agad ni Yuri. Ang isang manunupil na pinabayaan ng lahat ay talagang pinagtatawanan siya sa ngayon. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Gerald, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Maaaring hatiin ni Yuri ang bayarin sa iyo para sa marangyang pribadong silid ngunit dapat mong tandaan na kailangan mo pang paandarin ang singil para sa 3 mga talahanayan na naibok mo rin sa ibaba, bagaman hindi sila nag-order ng anuman sa mga signature pinggan. Sigurado akong dapat na umorder din sila ng inumin para sa bawat mesa, tiyak na babayaran ka nito ng ilang libong dolyar. Sigurado ka bang makakabayad ka para sa hapunan ngayong gabi o sinusubukan mo lamang makatipid mo ka kapag nag-order ka ng lahat ng item na yon? Tandaan na ito ang Homeland Kitchen sa Mayberry Commercial Street. Ang mga batang babae na malapit kay Sylvia ay nag-aalala na sa oras na ito. Huwag kang mag-alala,
alam ko ang ginagawa ko, bukod dito, kasama ko si Yuri. Dahil sinabi ni Yuri na okay lang, dapat na rin kaming mag-order ng inumin. Tumalikod si Gerald bago niya tinanong ang waitress, nga pala, ilang taon ang pulang alak na pinaglilingkuran mo rito? Mayroon kaming malawak na koleksyon ng mga pulang alak, ang pinakalumang pulang alak ay mula 1995 at ito ay isang bote ng marangyang alak na nagkakahalaga ng $1,500. Agad na inirekomenda ng waitress si Gerald ng pinakamahal na alak sa restaurant nang makita niya na napakamapagbigay pa rin ni Gerald. Pwede lang tanggihan ni Gerald ang alok, pagkatapos ng lahat, ang mga pinggan ay napakamahal na. Pangalawa, kung ayaw tanggihan ni Gerald ang alok, makakakuha pa rin siya ng mas maraming komisyon. $1,500 para sa isang bote ng red wine. Nang marinig ni Danny at Yuri ang presyo ng pulang alak, sumiklab kaagad sila sa malamig na pawis, maging sina Cassandra at Xavier ay nagulat sa oras na ito. Gerald, binabalaan kita na mas mabuti mong kalkulahin at subaybayan kung magkano ang kayang magbayad para sa hapunan ngayong gabi, kung hindi man, baka mapunta sa iyo ang walang sapat na pera upang magbayad para sa hapunan ngayong gabi. Medyo natakot din si Xavier dahil sa dami ng pera na kanilang ginagastos ngayong gabi, natatakot talaga siya na umorder si Gerald ng isa pang 2 bote ng red wine sa Salpo. Dalhin ang isang kahon ng pulang alak dito. Hindi inaasahan, inilagay ni Gerald ang order para sa red wine nang walang pag-aatubili man. Mayroong 6 na bote ng pulang alak sa isang kahon. Hindi ba ang halagang iyon ay higit sa $9,000, o aking Diyos? The Secretly Rich Man Chapter 30. Gerald, seryoso ka ba? Gusto mo ng isang kahon ng pulang alak? Seryoso itong lumampas sa inaasahan ni Yuri, gayunpaman, huli na para sa kanya na umatras ngayon o kaya ay talunin siya ni Gerald ng ganoon lang. Siyempre sigurado ako sa desisyon ko, gayunpaman, kung masumpungan mo itong masyadong mahal, maaari mong baguhin ang pulang alak para sa isang mas mura. Yuri, muli na namang sinabi ni Gerald. Si Gerald ay hinamak na at binyuli ng mga batang lalaki sa nagdaang 3 taon, wala ito sa kanya ngayon. Nais niyang humingi ng hustisya para sa lahat ng pinagdusa niya noong nakaraan. Matapos pakinggan ang pangungutya ni Gerald, simpleng ngumiti si Yuri at sinabi, sa tingin ko hindi naman talaga mahal, maaari ka lamang mag-order ng kahit anong gusto mo, hahatiin ko na lang ang bill sa iyo sa pagtatapos ng araw. Sige, makakasiguro ako ngayon. Siya nga pala, waitress, inaasahan kong naaalala mo na ang batang ito at ako ay maghihiwalay ng singil para sa marangyang pribadong silid na ito. Natakot si Gerald na hindi ito aminin ni Yuri sa huli. Sa makatuwid, nagpasya siyang paalalahanan ang waitress ng katotohanan ito sa harap ng lahat. Tumango ang waitress bago niya sinabi, oo, Ginoo, alam ko, kung ganoon, ihahatid ko kaagad ang pagkain. Ang natitira sa kanila ay wala man lang pakialam, hindi mahalaga kung ano ito. Tila na hindi man aaminin ni Gerald at Yuri ang pagkatalo pa rin ito ang magiging pinaka-record break na pagkain na mayroon sila sa kanilang buhay. Sinimulan ng lahat na uminom ng high-end na red wine sa oras na ito, habang kumakain at umiinom sila, nagbukas si Gerald ng isang espesyal na website ng system sa kanyang cellphone. Ito ay isang website na ginamit upang pamahalaan ang lahat ng mga tindahan at negosyo sa Mayberry Commercial Street, na may detalyadong impormasyon sa bawat isa sa mga tindahan na ito. Sa katunayan, ipinasa ni Zack ang website na ito kay Gerald nang pirmahan niya ang kontrata sa pag-renew sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na mag-login upang tingnan ang oras na ito dahil nais niyang suriin ang mga presyo ng pinggan at alak na iniutos niya. Ang mga presyo ng pag-import para sa 6 na bote ng pulang alak ay kaunti pa sa $6,000. Bukod dito, ang gastos para sa ordinaryong pinggan para sa 3 mga mesa sa pribadong silid sa ibaba at ang mga piratang pinggan na nasisiyahan sila sa marangyang pribadong silid ay nagkakahalaga ng halos $3,000. Sa makatuwid, mawawalan si Gerald ng $9,000 para sa pagkain ngayong gabi. Gayunpaman, si Yuri at ang iba pa ay gugastos ng hindi bababa sa $10,000 hanggang $11,000 ngayong gabi, kung hindi man, hindi sana nagpatuloy si Gerald sa pakikipaglaban kay Yuri sa ganitong pamamaraan. Ang mga kaklase ay nagpatuloy sa pagtamasa ng kanilang pagkain at inumin ng higit sa 2 oras. Sina Yuri at Danny ay hindi gaanong masaya habang kumakain sila ng hapunan,
Patuloy nilang hawak ang kanilang mga cellphone sa kanilang mga kamay at lahat ay hindi alam ang ginagawa nila. Matapos na silang tuluyang kumain at uminom, tiningnan ni Gerald sina Yuri at Danny, na may balisa sa kanilang mga mukha. Ano ngayon, Yuri, kung tapos na tayo sa hapunan, dapat ba tayong mag-checkout at magbayad para sa pagkain ngayon? Siya nga pala, Yuri. Alam na ng waitress na pinaghihiwalay namin ang singil para sa marangyang pribadong silid na ito. Kaya, huwag sabihin sa akin na wala kang pera upang magbayad para sa pagkain sa paglaon, kung hindi man, talagang mapupunta ka sa maraming problema ngayong gabi. Ano, bakit ako matatakot sa iyo? Mapait na sinabi ni Yuri. To be honest, wala siyang sapat na pera sa ngayon, sa katunayan, ginugol niya ang buong gabi sa pagsubok na makalakam ng mas maraming pera kay Danny, tulad ng partikular na nabanggit ni Gerald ang katotohanan na ihahati niya ang bayarin kay Yuri sa waitress, walang paraan para makalabas si Yuri dito sa lahat. Bukod dito, lahat ng mga kaibigan na nai-text niya ay hindi nag-abala sa pagsagot sa kanilang mga telepono o pagtugon sa kanyang mga mensahe sa lalong madaling nakita nilang nais niyang manghiram ng ilang pera sa kanila. Damn it, Gerald, ano ang ipinahihiwatig mo? Pagkatapos magbayad para sa pagkain na ito ngayong gabi, ikaw ay magiging walang hihigit muli sa isang tagatawad, kaya, bakit hindi ka mag-alala tungkol sa iyong sarili sa halip, sambit ni Xavier habang galit na nakatingin kay Gerald. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Yuri bago niya sinabi, "Kapatid Yuri, bakit hindi kami pumunta sa counter upang bayaran ang pagkain ngayon? Tingnan natin kung sino ang umiiyak mamaya." Kahit na naramdaman din ni Xavier ang pagkabalisa sapagkat si Yuri ay gumastos ng napakaraming pera sa hapunan na ito, naisip niya na ganap na sulit ito dahil magiging gutom muli si Gerald pagkatapos ngayong gabi. Habang pinag-uusapan nila, ang grupo ng mga tao, kabilang ang lahat ng kanilang mga kamag-aral na nasiyahan sa hapunan sa iba pang tatlong mga mesa, ay tumungo din sa silong. Ang lahat ay natipon sa lobby sa oras na ito, ang mga kamag-aral ni Gerald ay walang alinlangang tuwang-tuwa sa pagkain na kanilang nasisiyahan ngayong gabi. Kahit na ang karamihan sa kanila ay hindi nasisiyahan sa kanilang hapunan sa marangyang pribadong silid, nakaramdam pa rin sila ng labis na pasasalamat kay Gerald. Kumusta, Ginoo? Bilang karagdagan sa tatlong mga talahanayan sa pribadong silid sa ibaba, ihahati ni G. Crawford at G. Lowell ang singil para sa marangyang pribadong silid sa itaas. Ang bawat isa sa inyo ay kailangang magbayad ng $11,000 pagkatapos na hatiin ang bayarin. Ano, ang pagkain na iyon ay nagkakahalaga ng $22,000, o aking Diyos. Nabigla ang lahat sa oras na ito, walang pakialam si Gerald habang inilalabas ang pera mula sa kanyang backpack bago niya kaagad na ayos ang bayarin para sa $11,000 at ang tatlong mesa para sa kanyang mga kamag-aral sa baba. Sa oras na ito, tila parang natira hanggang $6,000 lamang si Gerald. Gayunpaman, ang pagkain na ito ay talagang nagkakahalaga sa kanya lamang ng $7,000 hanggang $8,000. Matapos bayaran ang singil, tiningnan ni Gerald si Yuri bago niya sinabi, "Yuri, hindi mo ba aayusin ngayon ang singil?" Naghihintay na umuwi ang lahat? HMPH, si Yuri ay mukhang medyo nahiya sa oras na ito. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa ngayon, napagpasyahan lamang niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Gerald dahil galit siya kanina. Bukod dito, naisip niya na makakakuha siya ng kaunting pera sa kanyang mga kaibigan bago ayusin ang singil. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Ang lahat ay nakatingin kay Yuri sa oras na ito at ito ang nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkabalisa at pagkapahiya. Sa gayon, Miss, maaari mo bang ilagay ang panukalang batas na ito sa ilalim ng aking pangalan at ayusin ko na ang bayad bukas? Tanong ni Yuri na may mas malambing na tono sa oras na ito. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. "Sir, mangyaring huwag kang magbiro sa amin, hindi kami tumatanggap ng pagbabayad ng kredito dito." Nang makita ng manager ang alang-alang ekspresyon ng mukha ni Yuri, nagsimula siyang maging masungit at hindi magalang sa kanya. Kung talagang wala kang sapat upang mabayaran ang panukalang batas na ito, bakit hindi mo tawagan ang iyong mga magulang o manghiram ng pera sa iyong mga kaibigan? Sa oras na ito, tinignan ni Yuri si Xavier at lahat ng kanyang mga kamag-aral. Ang lahat ng mga kamag-aral ni Xavier ay tumingin sa labas ng restaurant sa oras na ito, na parang nakipagkasundo na sila na gawin ito. Inis na inis si Yuri sa oras na ito,
hindi siya naglakas loob na tawagan ang kanyang ama na para bang nalaman ng kanyang ama na gumastos siya ng $11,000 sa isang pagkain upang mapatunayan lamang na mas mayaman siya kaysa sa kaibigan. Siguradong papatayin siya ng kanyang ama. Pag-aari lamang ng kanyang pamilya ang isang pabrika. Maaari akong mag-alok sa iyo ng ibang paraan palabas. Maaari mong iwan ang isa sa iyong mga kaklase dito upang maghintay para sa iyo at umalis sa restaurant upang makahanap ng isang paraan upang makalakam ng pera. Bukod dito, nakikita kong mayroon kang isang kotse na nakaparada sa labas. Maaari mong iwanan ang kotse sa likod bilang collateral. Hindi paano ko maiiwan ang kotseng ito dito ngayong gabi. Ito ang sasakyan ng aking ama. Kailangan kong ihatid ito pa uwi ngayong gabi, nag-aalalang sabi ni Yuri. Ang Homeland Kitchen ay matatagpuan sa Mayberry Commercial Street at hindi kayang masaktan ng sinuman ni Yuri ang sinuman dito. Nasa dead end na siya, SHH, ang mga kaklase ni Gerald ay nagsimulang bumulong sa kanilang sarili sa oras na ito. Ito pala ay pagmamay-ari talaga ng ama ni Yuri. Nakaramdam din ng sobrang hiya si Xavier. Nagsalita ang manager at sinabi, "Kaya, mukhang may iwan mo lang ang isang tao dito upang maghintay para sa iyo habang kinokolekta mo ang pera noon. Kamusta, kamusta? Okay, Dad, uuwi na ako ngayon. Hintayin mo ako." Nang matapos niya ang pangungusap na ito, sumugod si Danny sa labas ng restaurant upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Hindi ito ang kanyang mga kamag-aral. Sa makatuwid, sa huli, si Yuri ay makatingin lamang kay Xavier habang sinabi niya, "Manager, maaari ko bang iwan ang aking kasintahan dito upang hintayin ako?"